Pag-usapan natin ang Piaget stages of cognitive development. These are sensory-motor, pre-operational, concrete operational, and formal operational. First question, bakit po ba yan, sir, tinawag na stages of cognitive development? Simple lang. Tinawag siyang stages kasi there are levels on how we develop our thinking. Ibig sabihin, may mga yugto kung paano na-develop ang ating pag-iisip, thinking. Kasi hindi pwedeng pagkapanganak mo pa lang, nag-iisip ka na. Pagkapanganak mo pa lang, alam mo na ang tama at mali. Hindi ganun ang mundo. So, there are steps, there are stages on how we develop our thinking. Ibig sabihin, simula nung bata ka, hanggang naging preschool ka, di ba po, naging teen ka, naging adult ka, so, nadidevelop ang ating pag-iisip. At habang tumatanda ka, mas nagmamature din ang ating pag-iisip. So, kaya nga tinawag siyang cognitive development. So, nadidevelop ang ating pag-iisip through the process, through the time. And there are 4 stages on how we develop our thinking, ang ating cognitive development. These are sensory-motor, pre-operational, concrete, and formal operational. Ang first stage ng cognitive development ay sensory-motor stage na nangyayari 0 to 2 years old ang bata. First question, bakit po ba yan, sir, tinawag na sensory-motor? O yung word na sensory-motor, galing sa 2 words na sensory, which means senses, and motor means movements of the body. Pero question, sir, bakit po, sir, yung cognitive development nagsimula sa sensory-motor? Simple lang, from the word senses. Because tandaan mo, teachers, the starting point of learning ay kapag ang bata meron ng senses. Ano yung senses? 5. Sense of sight, hearing, taste, touch, and smell. O kapag ang bata nakakakita na, nakakarinig na, nakakalasa na, nakakaamoy na, nakakahawak na, capable na siya of learning. Kasi 'di ba sabi ni John Locke sa kanyang tabula rasa, ang mga bata daw ay pinanganak na blank slate. Ibig sabihin parang blankong papel, bond paper na walang kaano-ano. Question, kung blanko ka, makakapag-isip ka ba? Hindi. So, ang first stage of cognitive development ay senses, dapat may iimbak muna sa isip mo o may pumasok, may makita ka, may pumasok sa sense of sight, may marinig ka. Kasi pag may narinig ka, papasok yan sa isipan mo. Tama? Para makapag-isip ka, dapat may laman muna ang isipan mo. Gets ba yung teachers? That's why, ang first stage of cognitive development ay sensory motor. Use of senses. Kailangan may makita ka muna, may mapakinggan, may malasahan, may maamoy. Kasi this becomes your schema, your prior knowledge, and ang knowledge, baga sa Bloom's Taxonomy, prerequisite yan for comprehension and understanding. Gets ba yun, teachers? Para maintindihan mo mga bagay-bagay, kailangan meron kang knowledge. Gets ba yun? O diba, sensory stage. O tapos na tayo sa senses, sensory. O ngayon naman, motor. Ano ibig sabihin ng motor? Simple lang, motor skills. Pag sinabing motor skills, motor, movements. Movements of the body. O ibig sabihin, sa edad na 0 to 2 years old, yung mga bata, natutunan na din yung mga body movements. O kaya nga diba, ang mga edad 0 to 2, anong ginagawa nila? Thumb sucking, crawling, and grasping. O kasi sa edad na 0 to 2, di ba, ang bata nakahiga. O ang sunod yan, tataob na siya. O ang sunod yan, maglalakad na siya pag 1 year old, 2 years old. So, ibig sabihin, natututunan yung bata ng mga body movements. So, ibig sabihin, sa edad na 0 to 2, tinawag siyang sensory motor kasi yung bata may natutunan na using senses and at the same time, natutunan din siya ng mga body movements. Ang tawag doon ay sensory motor stage. Gets ba, teachers? Kapag tinanong, anong pinaka-milestone ng bata sa sensory motor stage, ang sagot ay object permanence. Pag sinabing milestone, ito yung dapat na matutunan niya. Ano po? So, sa edad na 0 to 2, ang dapat na matutunan niya ay object permanence. Kapag sinabi natin object permanence, it is the ability to see even out of sight. Ibig sabihin, alam mo nag-iigis ang isang bagay kahit na hindi mo siya nakikita. Permanent. Di ba po? O, permanente siya kahit di mo man nakikita. O, ganito ang object permanence. O di ba ang mga bata, edad 1 month, mga 1 month, wala pa yung capability na makakita. Ano? Or pwede naman makakita siya, makaaninag, pero hindi pa clear ang picture. Blurred pa. Ano po? Blur. O question, kahit hindi pa malinaw na nakakita yung bata, o alam niya bang sa paligid niya, there is someone na nagki-caregive, na nag-aalaga sa kanya, ang sagot ay yes. Di ba? So, hindi pa malinaw sa kanya yung mukha ng mama niya, ng papa niya, pero alam niya that there is someone na nagki-caregive sa kanya. Sino yun? Yung family. Ang tawag doon ay object permanence. The ability to see that there is someone or something that exists even out of sight. Alam mong andyan siya kahit di mo man nakikita. So, another example pa nito, yung peekaboo, I see you. Yung binubulagaan mo bagay yung bata. Tama? O, di ba? O, di ba kapag pinipikaboo mo yung bata, tumatawa siya. Tama? O, kapag ginanyan mo, hindi ka na niya nakikita. Joke lang. O, kahit di mo nakikita, pero alam mo nag-i-exist ang isang bagay. Ang tawag doon, object permanence. Mali na ba yung teachers? Ang tawag doon ay object permanence. The ability of the child to see
that someone or something exists even out of sight. Alam mo, andyan siya, andyan ang isang bagay, kahit di mo man nakikita. Gets ba yung teachers? Di ba sa sensory motor, yung motor, body movements. Natutunan yung mga bata ng body movements. So, nakahiga siya, nagko-crawl, tumataob, tapos naglalakad. Kaya nga yung edad na 1 to 2 years old, naglalakad na yan. Tama? So, kapag naglalakad na yung bata, na-expose na siya ngayon sa environment, so aalamin niya na ngayon, ito na yung tanong niya. Ang tanong niya na ngayon ay, how the world operates. Paano nag-ooperate ang mundo? Dito na mapasok ang second stage, which is pre-operational stage. First question, bakit po ba yan, sir, tinawag na pre-operational? O, galing sa two words na pre, which means preparation, at operational, operates. So, pag pinagsama mo yon dito, piniprepare mo na yung bata yung sarili niya on how the world really operates. Kasi ang tanong niya, paano ba talaga tumatakbo yung mundo? Ang mundo operates based on logic, based on reasoning, based on thinking. O kaya nga, bago mo gawin, pag-isipan mo muna. Bago ka magsalita, pag-isipan mo muna. O, that's how the world operates. Based on thinking, reasoning, and logic. O kaya nga, di ba, ang pre-operational stage, nangyayari yan preschool. Pre-operational, preschool, pre-pre. Kasi ang mga edad 2 to 5 years old, pre-operational, pine-prepare nila ang sarili nila for logic and thinking and reasoning because that's how the world operates. Na ang mundo pala, dapat nag-iisip ka. Pinag-iisipan mo bago gawin. Pinag-iisipan mo bago mo sabihin. Kaya lang dito may conflict. Ang conflict, ang problema dito ng bata, hindi niya pa kayang i-accept ang perspective ng iba. Hindi niya pa kayang maintindihan ang opinion ng iba. That's why dito, kung hindi niya kayang maintindihan ng iba, ang perspective ng iba, edi sa sarili niya muna nade-develop dito ang egocentrism. Kaya nga 'di ba, pag sinabi natin egocentrism, ego means self. So self-centered. Kaya nga 'di ba yung bata, selfish lang siya diyan. Ano po? Iniisip niya lang yung sarili niya, wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. O next one, ano pa? Centration. Pag sinabing centration, focus lang sa isang bagay. So hindi niya pa kayang mag-multitasking. So isa-isa lang at a time. Centration means focus. Isa lang dapat ang focus niya. So dito meron pa yung mga types like irreversibility. So, hindi niya pa kayang maintindihan yung mga bagay pala. Reversible. So, irreversible pa. Ano po? So, yung cognitive development dito ng bata, yung pag-iisip niya, more on egocentrism, more on centeredness, centration, and then more on irreversible and symbolic function. Pero gagawa pa ako ng another video about those stage, sa pre-operational stage, kasi mahaba-habang usapan yun. Ano? So, sa part 2 ko na lang po i-discuss yung mga characteristics ng bata sa cognitive development sa pre-operational stage. Ano? In general, tinawag siyang pre-operational. Pre means before. So, preparation. Kasi piniprepare dito ng bata yung sarili niya on how the world really operates. Paano ba nag-ooperate ang mundo? Based on thinking, based on logic, based on reasoning. Ano po? So, dapat nag-iisip ka bago mo gawin ang mga bagay-bagay. Ano po? Kaya lang dahil may conflict, hindi niya pa kayang intindihin ng iba, edi sarili niya muna egocentrism. Guess what, teachers? So that is the core idea of pre-operational stage. Next one, third stage, concrete operational stage na nangyari school stage, edad 7 to 12 years old ang bata. O first question, bakit po ba yan tinawag na concrete operational? O simple lang, pag sinabi natin concrete, konkreto means tangible. Paano mo masabing tangible? Simple lang, kapag ginagamitan ng senses. O ibig sabihin, kaya nang maintindihan ng mga bata at kaya nang ma-explain ng mga bata yung mga nakikita niya, na mapakinggan, na hawakan, nalalasahan, na amoy. Capable na dyan ang bata. That is concrete operational stage. O kaya nga di ba ang concrete operational na nangyari yan, school stage, nasa eskwela ng bata. Kasi kapag nasa eskwela, may learning. So kaya na ng mga bata yung multitasking, so yung decentering, decentration, kaya na din yung reversibility, na yung mga objects pala, reversible in process. So, pero gagawa ulit ako ng panibagong video, about dun sa mga aspects na yun, kasi mahaba-habang usapan talaga. Kaya lang dito, in-note mo, may limitation pa ang bata sa concrete operational stage. Ano yung limitation ng bata? Ang limitation ng bata ay, hindi niya pa kayang maintindihan yung mga beyond senses, yung mga hindi ginagamitan ng senses. I-repeat ko lang, ang kaya lang maintindihan ng mga bata, yung mga konkreto, yung mga ginagamitan ng senses. Pero yung mga beyond senses, hindi niya pa kayang maintindihan. Yung mga hindi niya nakikita, napapakinggan, nahawakan, nalasa, naamoy, hindi niya pa kayang maintindihan yun. Guess ba yung teachers? Ano yung hindi niya kayang maintindihan? Yung mga abstract concepts. So, example ng abstract concept, calculus. O question, anong grade ba tinuturo ang calculus? O di ba yung calculus, sa high school na yung tinuturo, nasa junior high school o senior high school. Kaya nga yung concrete operational, 7 to 12, ibig sabihin, elementary pa dyan ng bata. So, hindi niya pa kayang maintindihan yung mga abstract concepts, example niyan, calculus. O last one, the fourth stage, the highest level of cognitive development is formal stage.
O simple lang, bakit siya tinawag na formal? Formal, simple lang. Tinawag siyang formal kasi dito, kaya nang maintindihan ng mga bata yung mga ginagamitan ng senses and yung mga beyond senses. Yung mga concrete concepts at abstract concepts, kaya nang maintindihan ng bata. Ibig sabihin dito, yung bata holistic na. Alam na yung mga basic skills and complex skills. Yung mga concrete at yung mga abstract, kayang-kaya na ang bata. Kayang-kaya nang intindihin niya ng bata. O kaya nga diba, ang mga features ng formal stage, kasama dyan ang hypothetical reasoning. Yung mga pang-scientists, pang-philosophers, kayang-kaya na yung bata. Kaya na nila mag-reason out based on logic, based on reasoning, based on thinking. Kaya na nila makapag-debate based on logic, thinking, and reasoning. Kaya tinawag siyang formal stage. At kapag tinanong lang din, anong stage ang greatest mental development ng bata, ang sagot ay nangyayari yan sa formal operational stage. Bakit? Kasi pag sa formal kasi, yan ang greatest mental development kasi wala nang limitation ng bata. Nasa maximum capacity na ang bata. Kasi kaya nang maintindihan yung mga concrete at yung mga abstract, yung mga ginagamitan ng senses and beyond senses. Kasi yung tatlong stage, lahat yun may limitation. Ano po? Yung sensory, ang limitation, senses lang at motor skills. Pero hindi pa independent ang bata. Hindi niya pa kaya mag-reason out talaga. Ano? Kapag naman pre-operational, so yung bata, piniprepare lang muna ang sarili niya. Pero hindi niya pa rin kaya mag-reason out based on logic, based on thinking and reasoning. Kapag naman concrete, ang kaya lang maintindihan yung mga konkreto, yung mga ginagamitan ng senses. Pero yung mga beyond senses, hindi niya pa kaya. So may limitation pa ang bata, wala pa doon ang greatest mental development. Pero kapag nasa formal stage, nasa high school stage, yan ang greatest mental development. Nasa maximum capacity na ang bata, holistic na kasi ang bata. Gets ba yung teachers? So sige, i-recap ko lang yung mga sinabi ko sa 4 stages of cognitive development. First, tinawag siyang stages of cognitive development kasi there are levels on how we develop our thinking. Ano po? So, kasi hindi pwedeng pagkapanganak mo pa lang, nag-iisip ka na. Pagkapanganak mo pa lang, alam mo na ang tama at mali. So, nade-develop siya. Simula ng bata hanggang tumatanda ka. At habang tumatanda ka, mas nagmamature ang pag-iisip natin. Ano po? Yung 4 stages, nagsisimula sa sensory motor. O bakit nagsimula sa sensory motor? Simple lang, senses. Because the starting point of learning ay kapag ang bata meron ng senses. Sense of sight, hearing, taste, touch, and smell. Diba? Kapag nakakarinig ang bata, may nakita na siya, naamoy, nalalasahan, capable na yan of learning. Guess ba yung teachers? Kasi sabi nga, ni John Locke, tabula rasa, blank slate. Walang kaano-ano. Kasi di tayo makakapag-isip kung walang laman ng isip natin. Guess ba yung teachers? So, kailangan mo nang dagdagan. Ano po? Yung pag-iisip ng bata. And at the same time, natutunan din siya ng mga body movements, motor ang tawag doon. Sensory motor. Kaya nga doon yung bata, nakahiga muna, tapos tataob yan, tiyo po, gagapa hanggang sa tumayo na siya. At kapag tumayo na siya, naglalakad na siya, dito na mapasok ang second stage, pre-operational stage. Tinawag siyang pre-operational kasi dito, pre means preparation, piniprepare ng bata ang sarili niya on how the world operates. Kasi how the world operates, nag-ooperate ang mundo based on thinking, based on logic, based on reasoning. Kaya pag-isipan mo muna bago mo gawin. Pag-isipan mo muna bago mo sabihin kasi baka makasakit ka ng ibang tao. Ano po? O piniprepare ng bata yung sarili niya. Kaya lang may conflict dyan. Ang conflict dyan ay hindi niya pa kayang intindihin yung sinasabi ng iba. Hindi niya pa kayang i-accept ang reasoning ng iba. O dahil hindi niya pa kaya, edi sarili niya muna ang asikasuhin niya. Ang tawag doon ay egocentrism. Guess 20 shares. O next one, ang nangyayari pala yung pre-operational kapag preschool yung bata. So, edad 2 to 5 years old. Next naman is kapag nasa school na siya, nasa school stage naman, edad 7 to 12 years old. So, dito na develop yung tinatawag natin na concrete operational. So, tinawag siyang concrete, konkreto kasi tangible. So, kaya nang maintindihan ng mga bata yung ginagamitan ng mga senses. Yung 5, yung mga nakita niya, nahawakan, nalalasahan, naamoy, napapakinggan, kaya nang i-explain ng bata, kaya nang i-reason out ng bata. Pero dito may limitation pa. Anong limitation? Hindi niya pa kayang maintindihan yung mga abstract concepts, yung mga beyond senses. Example niyan, calculus. Pero the highest level sa stages of cognitive development ay nangyari high school yung bata, formal operational. Formal kasi yan ang greatest mental development, holistic na kasi ang bata. Ano po? Grabe na ang full potential. Kaya nang maintindihan yung mga concrete at yung mga abstract concepts. Yung mga ginagamitan ng senses and beyond senses. Gets ba, teachers? These are the 4 stages of cognitive development. Habang tumatanda tayo, mas nagmamature ang ating pag-iisip, mas nagiging logical, systematic ang ating reasoning. Gets ba, teachers? Okay, yun na muna ang pag-uusapan natin sa gabing ito. So, sana natuto ka sa lecture ni Sir Nestor. Gagawa ako ng another video for pre-operational, for concrete, and for
formal. Ano po, isa-isahin ko yan kasi sobrang haba ng mga, mga details, mga detalye po. Pero kung nakaabot ka sa part ng video ito, like naman ang video, huwag ko naman kalimutan, isang pindot lang naman yan, ha? Tapos, pag-comment naman kung taga saan ka, para alam ko kung saan ang na-reach ng video ito. Yun lang, thank you very much everyone, and God bless, bye-bye.